Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama na andito na naman si Kuya Roots nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, nagsisimula na ho ang mga pandaraya. Grabe ho ha. Meron na hong balita rito, OFW na bumoto online, dinaya na ng ibang klase kayo talaga tumirada. Ang gagaling nyo talaga. Ginigigil nyo mga tao. Kaya ho, may nag-comment sa akin. Sabi niya, Kuya Goods, ayaw talaga nilang magmano-mano. Gusto nila online. Hindi na ho ako boboto. Yan ang comment sa akin mga kasama. Pero sa mababalitaan nyo rito, meron na ho, ang bumoto, sinulid niya 10 PDP, anak ng bogi, iba ang lumabas. Ganyan sila katalamak. Ganyan sila kadesperado. Gumawa ng mga... Ingat-ingat tayo ha, mga kasama. Dito makikita nyo sa video na ito ha. Si Robin na ho ang bahala magpaliwanag dito kung ano yung pandarayang ginagawa dito. Tayo ho ay nagre-reaction lang, bibigyan lang natin ng mga komento at reaksyon itong usapin dito. Kaya ito na, ipasok mo, Robin. Isiniwalat ngayon ng ating mga kababayang OFW na tila mayroong nagaganap na dayaan sa kanilang pagboto. Mabuti na nga lang, mayroon silang mga screenshots ng kanilang mga ibinoto. Tulad na lamang ng nangyari sa ating kababayang OFW na si Jefferson Salazar Bonoan. Ang ibinoto nga niya ay ang PDP laban senatorial slate. Pero nang i-verify na niya ang kanyang mga ibinoto, iniskan ng kanyang QR code. Laking gulat niya na ang lumabas sa resulta ay ang mga alyansa ng Bagong Pilipinas ni BBM. Kita nyo, di ba? Sino ang lumabas? Number 1 pa. Number 1 pa. Anak ng tipaklo, sino to? Nagna-number 1. Bakit ayan lumalabas? Ang binoto ng tao, 10 PDP. Bakit may pangalan ni Lus-Lus dito? Anak ng bugi naman, ang gagaling nyo magmanipula. Ginigigil nyo. Kita dyan si Erwin Tulfo, Abalos, Ben Tulfo. Nakasama pa si Manny Pacquiao. Abay si Kiko Pangilinan din. Naiboto, kagulat-gulat nga daw na naiboto niya si Franz Castro. Ayon pa sa kanyang post, "Today, I exercised my right to vote as an overseas Filipino worker here in Singapore. And it is the first time that I voted online. I believe that it is my right to verify that my votes were cast correctly. But I am so disappointed that I couldn't verify it. The portal shows a QR code after voting, and it states that you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. But when I scanned the QR code..." Pero sa akin lang, interrupt lang kita, Kuya Robin. Kung ako nabalitaan ko na ganito, ako OFW, sorry na lang. Sa susunod na lang ho, pag meron ng mano-mano. Dahil dito makikita nyo, yung mama bumoto ng straight. Iba ang lumabas. Ay, nakakalorkay kayo. Kung pwede lang sa talagang tirisin ang mga pagbumukha na itong mga gumagawa ng pandorobo na ito eh. Di ba? Nakaka-high blood mga kasama. Kahit sa akin mangyari yan, binoto ko ang 10 PDP. Tapos ganito lalabas. Sarap basagin ang... alam mo yung machine na sarap basagin. Di ba? Mahiya kayo sa balat nyo, mga... Doesn't shows names of the candidates that I voted. Instead, it shows some names which I didn't vote. So the question now in the COMELEC, how can you show us of the values that our votes were cast correctly? Unlike the past elections, we can see receipts after the ballots were inserted in PICO's machine. Kaya tama yung sinasabi ni Atty. Respicio dito eh. Di ba? Huwag niyo bubuksan yung online, yung internet para hindi, diba? Tama, meron talagang pagmamanipula di umano ang gagawin dito para lang may manalo mga dalubhasang durubo.
Kung pwede lang talaga magmura. Mamumura na talaga ako. Ha? OFWs have the right to know, and we are not blind of what's going on in our beloved country, Philippines. Refer on the screenshots attached and judge it yourself. Hindi lamang isang nakaranas. Ang sabi nito, nakakatakot lang kasi may PBBM na nakalagay sa balota ko. Hindi ko naman binoto yung party list na yan. At sa resulta ng kanyang balota, kitang-kita, mayroon niyang PBBM. Sa ngayon ay wala pang sagot ang COMELEC hinggil sa issue. Anong sagot niyo dyan, mga ikaw, siya, anong sagot mo dyan? Sit ka. Kaya pala, puro ka depensa, puro gusto niya online voting. Bus na kayo. Dadayain niyo talaga. Ha? Pero, dito sa Pilipinas, sabi ng ating kaibigan, hindi nyo kaya yan. Marami nga alma. Manda kayo, sabi nila. Sabi rito ni Rosemary. Huwag nyong gagalitin ng taong bayan. Ito at siyang todo reklamo ng ating mga kababayang OFW dahil nga ang taong ibinoto nila ay pagkatapos nilang bumoto. Ibang nakalagay na pangalan. Kaya nga ba sila confident na makakapasok ang Magic 12 daw kuno ni BBM? Ano na naman kaya ang isasagot ng COMELEC patungkol dito? Samantala nagbigay naman ng comment at reaksyon si Mr. Will Toker sa tila pag-i-endorso ni Vice President Sara kina Camille Villar at Senator Amy Marcos. Gamitin na natin ang ating utak, huwag puso. Ang pagpasok nila Senator Amy Marcos at Camille Villar sa Magic 12 para sa pagkasenador ang siyang magsasalba kay Vice President Sara upang hindi na matuloy ang impeachment laban sa kanya. Narito ang full video, panoorin natin. Alam niyo mga Lods, for this time around, gamitin natin ang utak natin at wag yung puso or yung damdamin. Kasi, di ba, si Bam at saka si Kiko ay paunti-unting nakakapasok na sa Magic 12 sa mga surveys. And alam naman natin na kailangan natin magkaroon ng mga bagong senador na hindi papabor sa impeachment ni VP Inday. Kaya para sa akin, mag-additional talaga tayo ng 2. Diba? Duterte, okay na yon. Then, dagdagan natin ng 2. May mga haka-haka na i-endorso ni VP Inday si Senator Amy at saka si Camille Villar. But anyway, yung 2 yan ay mga matatalik na kaibigan talaga ni VP Inday. Like Senator Amy, never naman niyang binitawan ng mga Duterte, di ba? Kahit sabihin pa natin na pakitang ano lang, di ba? Pakitang tao lang or political move lang ni Senator Amy. Pero mag-amina na tayo, 'di ba? At least nakikita natin na may hakbang na ginagawa si Senator Amy para mapanagot at mabigyan niya ng hustisya ang pagdakip kay Tatay Digong. Ang kasalanan lang talaga ni Senator Amy Marcos siya. Yun yung mahirap no? Yun yung talaga yung mahirap Pero kung pagkakaibigan, pagka-solid, kita mo naman, hindi naman bumaluktot si Senator Amy sa mga Duterte at kay VP Inday. And yon si Camille Villar din, di ba? Ang mga Villar ay magkaibigan din yan sila ng mga Duterte. At never ako nakarinig ng mga masasamang salita na binitawan ng mga Villar against sa mga Duterte. Yun ang isa pang problema natin dito palaisipan pa. Para sa akin lang ako, opinion ko lang to. At tayo nagre-reaction lang. Palaisipan kasi, kung isasama ko yung mahirap Kasi nung una, ganun din ang ginawa ni Bungengit yan Diba? Nakipag-tandem si BP Sara. Ang problema, budol. Diba? Ako, opinion ko, hindi ko lang isasama. Doon na lang ako sa 10, mag-stick na lang ako sa 10. Yun lang. Para sa akin lang naman yun Dahil
takot na ako mabudol ulit. Baka mamaya pagsisihan ko na naman, isama ko ito. Oo. Yan ang pala ang pagkakamali. May pagkakamali ng una, dadagdagan pa natin. Doon na lang ako sa 10, Duterte. Oo. Nasa inyo naman humakamay kung gusto nyo dagdagan yung Duterte. Hindi kayo pagbabawalan, walang pipigil sa inyo. Ako ayoko lang mabudol. Yun lang ang paliwanag at komento ko. Ngayon, maiba tayo. Tignan natin kung ano yung komento niya dito sa dayaan nangyayari. Kailangan may paliwanag eh. Bakit ganun ang lumalabas sa QR code o resulta? Pag yung QR code in-scan na, iba-ibang pangalan ang lumalabas. Ano ito? Maliwanag sa maliwanag. Ito ay isang dayaan. Ito. Sagot na si Comelec George Garcia sa mga hinaing at reklamo ng ating mga kababayang OFW. Patungkol nga ito sa kanilang pagboto online. Patungkol nga ito sa mga ibinoto ng ating mga kababayang OFW na matapos nilang i-check ang kanilang mga binoto, wala ang mga listahan ng kanilang ibinoto. Iba-ibang pangalan ang mga lumitaw. Paliwanag ni George Garcia, ang kanilang ginawang pagboto ay na-encrypt na daw. Pwede pa daw nila itong makita, pero hindi daw nila makikita ang mga taong kanilang ibinoto. Wow! Ang ganda ng explanation. Kung encrypted, bakit mga katunggali ng PDP Laban ang mga naandun na nakalista nung kanilang chinek kung tama ba ang kanilang mga ibinoto? Pero heto lang bakit gagawin pa ng Comelec na maging komplikado ito kung pwede naman maging transparent? Hindi ba't voting online? Pero bakit hindi mo pwedeng makita kung sino talaga ang iyong ibinoto? Ang sabi ng Comelec o ang sabi ni George Garcia, encrypted na daw. Paano natin mapagkakatiwalaan ng system kung hindi natin ma-verify ang ating sariling boto? Hindi ba dapat Yan nga ang sinasabi na Tony Respicio, bantayan. Kaso nga lang, nasa data na, nasa datos na. Di ba? Paulit-ulit na sinasabi ni Tony Respicio, kung lalagyan mo ng error yung system, sigurado error na yan. Di ba? Sigurado, binuksan ng internet niyan. Yan lang po ang ating mga kinakatakot. Baka meron lumusot na mga durobo kahit hindi binoto. Diba? Tangan ng security at transparency. Ang point lang naman ng mga OFW, paano sila makakasiguro na yung binoto nila ay talagang na-record sa server ng Comelec? Kahit paano rin ito may paliliwanag ni George Garcia. Naglabas na ng mismong actual video ang ilan sa ating mga kababayang OFW na bumoto, pero sila ay nagtataka matapos ang verification ang kanilang ibinoto na mga senador ng PDP Laban ay tila wala sa kanilang listahan. May lumabas pa nga daw Ernesto Arellano. Sino ito? Nagtaka rin siya na may lumabas na Bong Revilla. Hindi naman daw niya ito ibinoto. Kataka-taka rin na mayroong Franz Castro na lumabas. Oh my! Mukha daw talagang may magic ngayong May 2025 elections. Ayon pa sa isang OFW, mga kababayan, ito po ay actual na record ng pagboto through online. Magkaibang lumalabas na pangalan sa final ballot content sa binoto po ng voter. Please spread this information sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala niyong mga overseas Filipino voters. Harap-harapang pandaraya na po ito. Paki-screenshot nyo rin ang ballot nyo. Nakasulat ang mga candidates na binoto nyo with the ballot ID para kalampagin natin ang Comelec for manipulating our votes. So kung kayo ho ay boboto, gawin nyo. Screenshot nyo lahat. Kung pwede nyo i-video nyo. Para pagdating ng huli, itong kakagag. Doon na print. I-click nyo yun. Kakagalit ka. Sinungaling ka. Gusto nyo dayain talaga ang botohan, Kaya ayaw nyo magmano-mano. Talagang meron kayong plano.
at lalabas ang PDF format ng ballot cast, then click the link of the ballot tracker para ma-check nyo kung ang binoto ninyo ay yun ang lumabas. Another option to check is login kayo ulit, then input your ballot ID. Makita nyo ang ballot content. Komento pa ni Mark Lopez, there will be massive OFW voter disfranchisement if COMELEC insists on this online voting shitstorm. Ayon pa sa mga netizens, ay tila may purpose ang pangyayaring ito dahil alam na ng Marcos administration na sinusuka na si BBM at ang kanyang administrasyon ng mga OFW. At halos lahat na ng OFW ay mga pro-Duterte na. Kaya't malamang sa malamang daw ay gusto nilang i-invalidate ang boto ng mga OFW. Samantala nang bumoto na ang isang OFW na ito, itong mga pangalan na ito ang kanyang ibinoto. Straight PDP laban. Pero nang i-check na niya ang kanyang natapos na balota, eto na at lumitaw si Tito Soto. Maging si Kiko Pangilinan, abay napasama din. Maging si Francis Tolentino ng alyansa ni BBM, abay pati si Manny Pacquiao din. Pati rin pala si Abalos Ngiwi. Kaya't ang legal counsel ng PDP laban at ng kanilang abogado para sa magiging petisyon para sa online voting ng ating mga kababayang OFW ay umaksyon na. Darito ang full video, panoorin natin. Ito po si Attorney Israelito Torion, no? Sana okay lang po kayo. I'm doing this live message, no, for all our brothers OFWs at saka overseas voters po. Napapansin po namin marami po masyadong mga reklamo concerning online voting, no? Report na natatanggap namin ay iba yung pinifill up nila pero iba yung lumalabas. Kaya may gagawin po tayo, no? I already tapped my law students in GMC Law School. Mag-organize po kami ng isang committee on this, no? And then maggawa kami ng isang page po kung saan lahat po ng OFWs na may mga reklamo, lahat ng mga overseas voters na may mga reklamo, no? Doon po ninyo i-report, no? Doon ninyo i-report lahat ng reklamo po ninyo sa online voting kung meron man. And you have to indicate the basics, no? Who, what, when, where, how, no? Sino kayo, kailan kayo nagboto, indicate ninyo saan kayo nagboto, ano yung reklamo po ninyo, at saka ano yung registration number ninyo, no? We will issue an advisory, no, as to how to do it within the day, no. Pinakamatagal na po ngayong hapon po kasi inuulit ko, gagawin natin ito para may masumbungan po yung ating mga OFWs, no, overseas Filipino workers as well as overseas voters. Again, this is Attorney Israelito Torion, no. Ako po yun ng legal counsel po at saka petitioners po sa nag-file ng kaso doon po sa Korte Suprema about sa online voting at saka yung pag-implementa sana ng manual counting of votes sa precinct level. So marami po kaming natatanggap ng mga reklamo po ng mga OFWs. Pagmumukha na ito yung katabi ni Atty. Torion, no? Ikaw, ginigigil mo ang taong bayan, sit ka. Overseas workers. Gusto nyo talaga manalo ang mga kaalyado nyo, ha? Kahit sa maling pamamaraan, ha? Oh, planado na yan. Diba? Kaya nga sinasabi niya ito ng Respicio, bantayan. Kaso nga lang, nasa system na raw di umano. Problema ito, mga kasama. Malaking problema ito. So I tasked my students, no, mag-create kami ng team within the day at magawa kami ng page kung saan po kayo pwede po makapagpasa ng inyong mga reklamo about sa online voting so that we have to paper the words. No? What do I mean by paper the words? We have to reduce in writing all your complaints. No? Gawaan natin ang affidavits, lahat. No? Kailangan namin malaman sino kayo, saan kayo nagboto, anong registration number ninyo, ano po yung specific na reklamo ninyo, ano yung ebidensya ninyo. Kailangan po ebidensya na klaro kung ano yung reklamo ninyo sa online voting, no?
So ngayong hapon po, gagawin natin yan. Mag-issue kami ng advisory, gagawa kami ng page po, no? Gagawa kami ng page para lahat ng mga OFWs po na may reklamo, mga registered, mga overseas voters po na may reklamo, doon po ninyo idulog sa page na iyon para malalaman. Lahat po ng mga naka-encounter ng problema ng pandaraya di umano, idulog nyo sa page na ibibigay. Abangan natin yan. Patapusin natin baka nandito yung page na ibibigay. O kaya gagawa pa sila. Specific details ng inyong mga reklamo and matugunan natin. We can do something. We can file the appropriate manifestations in the Supreme Court as well as in the COMELEC. Why are we doing this? We are doing this kasi hindi lang po pwede na magreklamo tayo. Kailangan ma-reduce natin into writing lahat. Makuna natin ng mga affidavits po lahat. Makuna natin ang ebidensya lahat. Kasi hindi po pwede na reklamo lang tayo ng reklamo. Kailangan natin may gawain tayong legal. So, nakikita ko po yung need dyan. So, I already requested the help of my CLEP advisor, no? Si Attorney Gretchen Caniedo, and magpatulong din ako ng aking assistant din, si Attorney Resi Rizada Nolasco dito. And we have classes kasi, yung CLEP, pwede nag-signify sila ng kanilang readiness, no, to help our country, and we will paper the world. Kuna natin ng definite na mga ebidensya itong lahat ng mga reklamo about overseas voting, about online voting. Kasi just like what I said, hindi po pwede na reklamo lamang tayo. We have to reduce everything in writing. So lahat po ng mga OFWs, lahat ng mga overseas voters, wait for further announcements po ngayong hapon. I-post ko po sa aking Facebook, no, account kung saan kayo magreklamo para we can do something about it. We can file the appropriate manifestations or motions in the Supreme Court or if necessary sa COMELEC din. So, wala pa yung page mga kasama ha. Pero meron na hong panawagan ang ating mga senatorial candidates na si Atty. Hinlo, JB Hinlo, Atty. Raul Lambino, Atty. Jimmy Bundok, kung kayo ho ay boboto, magsuot kayo ng green sa araw ng eleksyon. Ito ibibigay ko sa inyo ito yung paliwanag nila. Para alam natin na solido kayo sa mga Duterte na partido. Sa PDP o yung Duterte. At siyempre, solido kayo sa mga Duterte. Ito na. Isa po ako sa mga leader ng PDP laban noong 2014 na nagpursige na hikayatin si dating Mayor Duterte na tumakbong presidente. Yung PDP nung mga panahong yon, inamumunuan ni Secretary Jean Mamonjong bilang SecGen, ni Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel bilang presidente, at ni Mike Sueno bilang chairman. Lahat taga Mindanao. Pumunta sila sa amin, taga Luzon at taga Visayas, naghingi ng tulong, bigyan nyo kami ng presidente galing Mindanao. Tinupad po ng Visayas. Pinagtatawanan po dati si Atty. Hinlo sa Western Visayas at sa Negros. Bakit ko tinutulungan ang Mindanao magkaroon ng presidente? Meron kaming marohas nung panahon yun eh. Pero alam ko yung inyong damdamin. Yun nga lang sa ngayon, ang kauna-unang presidente ng Mindanao, pinakulong ng rehimeng Marcos at pinadala sa Netherlands para i-judge, ilitisin ng mga banyaga. Gusto niyo ba yon? Gusto ba ng Mindanao yung ginawa ng rehimeng Marcos na pinadala ang kauna-una niyong presidente? Yan po ang naging tulong at parte ni Atty. Hinlo sa Mindanao. Yung pangalawang gagawin ko na tulong sa Mindanao, yung aking programang isinusulong State Managed Farming. Yung Mindanao is an agricultural territory. Marami pong farmlands dito at marami ring mga lupa na hindi nagagamit, nakatiwangwang. Sa aking programa,
ang mga nakatiwangwang lupa na pagmamayari ng gobyerno dapat lagyan ng agribusiness para maraming Pilipino, maraming taga Mindanao magkatrabaho. Trabaho ang kailangan, hindi puro ayuda. Trabaho na hindi nangangailangan ng civil service examination except for manager position. Ganon rin po sa state-managed fishing, yung mga magsasaka, gaya ng mangingisda, no? Yung sa mangingisda, they are the two poorest sector in Philippine society. Instead na bigyan natin ng bangka, bigyan natin ng trabaho ang mga mangingisda. Sa aking programa, nahihingi rin ako ng tulong sa mga PDP senators, dapat i-prioritize namin para sa buong bansa, hindi lang ayuda, kundi paramihin ang trabaho, kasama na rin dito sa inyo sa Mindanao. Salamat po. Thank you, Senator Hilo. Senator Hilo nagsalita. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay anak ng Mindanao. Siya po ay pinanganak sa Tamayong City, dyan po sa Tamayong sa may Davao City. Ano po ang may tutulong ni Pastor Apollo Kibuloy sa Mindanao? Actually, hindi lang po sa Mindanao, buong Pilipinas. Tama. Zero corruption po yung kanyang advokasya. Very good. Problema po ng bayang Pilipinas ang corruption. Yan po ang pinagmumulan ng kahirapan, pinagmumulan ng krimen dito sa bayang Pilipinas. At ina-advocate niya po yan. Meron po siyang resibo ng zero corruption. Nasa Mindanao po ngayon ang pinakamalaking indoor cathedral sa buong mundo na may 75,000 seating capacity. Nagawa po ni Pastor Apollo Kibuloy ito nang wala pa po siya sa gobyerno. Kaya kayang-kaya po niyang gawin yan sa buong Pilipinas given na pera mismo ng taong bayan yung gagamitin niya para sa ating mga Pilipino. Meron din pong programang, actually habang nakakulong po si Pastor Apollo Kibuloy, siya po ay nakapagbalangkas ng 70 batas. Yun, Na kung siya ayos. po ay mananalo, ipupush po niya lahat ng ito. Isa po sa gusto po niyang mangyari is pagkone-konektahin ang mga isla sa Pilipinas para mas madali po yung palitan natin ng mga produkto. Kasi po, ang mga produkto po natin, minsan, hindi na nakakarating sa Maynila, lalo na yung mga nandirito sa Mindanao. So, isa po sa pangarap ni Pastor Apollo Kibuloy at ginawan niya ng batas ay yung food security. Kung inyo pong iisipin, dito po sa Kingdom of Jesus Christ, kung hindi po sila magtrabaho, ang forecasting po nila is kung hindi po sila magtrabaho sa loob ng 3 taon, totally hihinto sila, kakain po sila ng 3 taon dire-diretso. So ganun po niya pinlano yung food security ng kanyang organization, simbahan na Kingdom of Jesus Christ. Kaya po yung gawin sa buong Pilipinas. Kasi kaya. po niyan sa kanyang simbahan. Meron din po siyang eskwelahan na nagpapaaral sa mga estudyante dito sa Mindanao. Libre yan, ha? Po niyang mga Maraming foundation niya si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya wag natin itatapyas, ha? Diretso! Duterte ang pag-asa natin. Kahit nagkakaroon na ng mga dayaan sa online voting, ha? Dito sa Pilipinas, isolido natin. Kasi, nanggigigil ako dito sa chairman ng Melek. Kaya pala pinagtatanggol niya yung online voting kasi may mga plano pala. Kaya ito sinasabi ni Boss Dada, yung 10, solido na natin yan. Huwag ka na magtatapon. mga humanitarian services dito sa Mindanao. Actually po, si Pastor Apollo Kibuloy wala pa po sa gobyerno pero napakalaki na po ng naitutulong, hindi lang po dito sa Mindanao, pati po sa buong Pilipinas. Ang gusto po ni Pastor Apollo Kibuloy makatulong sa buong Pilipinas, hindi lang sa Mindanao. Nagpapaaral po siya ngayon ng mga abogado at ng mga doktor para po ito pong mga mapapagtapos niya ay magbubuo ng pool of lawyers and doctors para po magbahay-bahay. Yung serbisyo po ay dadalhin po ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga bahay-bahay natin. Yun, salamat.
Hi, salamat at magkakaroon na ng pagbabago sa tulong ng mga 10 na inendorso ni Tatay Digong. At ito, mensahe ni Bibi Sara. Ano kaya ang mensahe ni Bibi Sara? Ngayon, ha? Kapapasok lang ito, ha? 3 hours ago. Ayon niya sa balita ng SMNI, gikan sa masa para sa masa. O, ito, pasok na natin. Sa inyong lahat. Nakikiisa ako sa sambayan ng Pilipino sa pagdarasal, pag-aayuno at pagbubukas ng ating puso ngayong Semana Santa. Ito ay mahalagang pagkakataon upang pagnilayan natin ang banal na pag-aalay ng buhay ni Jesus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yan. Magsilbisa ng ilaw sa atin ang sakripisyo ni Jesus at patatagin natin ang ating pananampalataya sa mga panahong tayo ay nagiging mahina, nawawalan ng pag-asa o punong-puno ng pasanin, galit at mga hangaring lumaban sa ating kapwa. Habang dumaranas ang bayan ng matinding pagsubok at lalong lumalalim ang pagkawatak-watak, ang Kwaresma ay paanyaya para sa panahon ng paghilom, pagbabalik loob at pagbabalik tanaw sa mga pinahalagahan nating mga Pilipino, malasakit, pananampalataya at pagkakaisa. Tularan sana natin ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Ituro ito, palaganapin ito, at gamitin ito sa ating pagsusulong at pagpapalakas ng mga komunidad na nananampalataya, nagsisilbi sa kapwa at sa bayan. Manalig tayo, magkaisa tayo, malalampasan natin ang dilim. Salamat po, Bibi Sara. The Philippines. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Salamat po mahal namin BP. At lagi lang kayo antabay ha. Tsaka bantayan natin ang boto ng ating mga kababayang OFW. Kayo po ay magbigay ng komento dyan sa mga sa comment section ha. At yung page na gagawin ni Attorney Toyon, naabangan natin yun ha. Hanggang sa muli mga kasama. Bye-bye!